Hello po, it's me, Quiz Denver. Ngayon po nandito ako sa Barangay Valle, Talavera, Nueva Ecija sa mga lolo't lola ko. Ngayon po ay nandito ako sa Sibuyasan. Ayan po yung mga tito't tita ko, yung mga lolo't lola. Ayan po, kahit nasa init ay talagang nagsisikap para mairaos po yung pang araw-araw na kabuhayan. Kaya sobrang saludo po ako at bilib na bilib. Kaya hindi ko po ako sasayangin yung pagkakataon na to na hindi maipakita din sa inyo kung paano yung mga nagiging hirap. Mamaya-maya po ay pupunta po ako sa kanila. Tatanungin po natin sila kung kamusta ba yung magiging ane. At ngayon po ayan. At ayan nga po yung itsura ng mga anihin nila ngayon na basta ginto, sibuyas yan. Nag-step to the left, step to the right na po ako para lumapit sa mga tito ko para kamustahin po sila at para makapagtanong po ako kung paano ba yung mga iba pa nilang ginagawa o paano yung mga preparasyon. Bali ang magkakasama nga lang din po na nakikibunot ay 5 kong tito, tapos minsan po pag may pagkakataon na lumibot kami dito sa kanila ay sumasama na din po si Papa. Ang una ko nga pong naitanong sa bunsong kapatid nila Mama ay kung ilang oras po yung nagiging tulog nila. Minsan 2 lang, gano'n. Tapos gabi pa, hindi na rin kami natutulog gabi, magdamag kami nagpuputol. At yun nga po, kaya ako naman naitanong kung ilang oras yung nagiging tulog nila dahil kahapon po nung dumating kami dito ay madaling araw na nung nakauwi sila. Tapos nung umaga po, magpapabunot din daw po dito sa likod lang ng munti naming tahanan yung isa kong lolo na ninong po nila Mama. Kaya nung nakapag-usap na po sila, nilusungan na nila agad para maaga din po makatapos. Ganun nga po, kahit katatapos lang po nila sa isa nilang nilusungan, pag may tumawag po ulit sa kanila, kahit mga pagod pa ay diretso pa din para mas malaki po yung kita. Sabi nga po, kahit mahirap kakayanin pa din dahil ang mahalaga po doon na importante. Ang importante po, kahit mahirap kakayanin pa din para sa pamilya at para makaraos sa mga kakailanganin sa araw-araw. Kaya sa lahat po na nagtatrabaho, lalo na po yung mga nasa sikat ng araw at mga nasa bukid na magsasaka, ang gusto ko pong sabihin, maraming salamat po sa inyong lahat at saludo po ako sa inyo. Sabi nga po, kung walang itatanim at walang manananim, wala ring aanihin. Ang ginagawa nga po nila ay sama-sama, tapos nag-uusap po sila bago simulan kung gaano kaluwang yung bubunutan nila. Tapos pag nakapag-usap na po sila sa papwestuhan kung gaano kaluwang, isisimulan na po nilang bunutan. At gaya po na to, kalahating araw na silang nagbubunot, kaya ngayong hapon po sisimulan naman na nilang putulan at ihiwalay yung sibuyas. Tapos sa lahat po ng mapuputol nila ay pagsasama-samahin at kung ano po yung magiging kita ng pinutol nilang lahat, ayun naman po yung paghahati-hatian nila. Ayan nga po si Papa, abala din sa pagpuputol, pero saglit lang po, kaway ka muna dyan. Naibida nga din po pala sa akin na kaya po inaabot sila tito ng magdamag dahil mas pinipili po nila na magtrabaho sa maghapon at ituloy na lang sa gabi. Dahil pag nakikibunot po sila ay pang isa't kalahating araw po talaga dahil gaya nga po ng sinabi ko, lilima lang sila tapos maluwang po yung bubunutan. At kaysa nga daw po balikan pa nila ng kinabukasan yung hindi nila natapos ng maghapon ay tinatapos na po nila sa gabi. Dahil sobrang hirap po talagang gumawa sa sikat ng araw, lalo na po sa sobrang init ng panahon na nangyayari po ngayon. Na sa sobrang init po ay nagkakaroon ng hindi inaasahan na hindi magandang pangyayari sa buhay ng tao. Kaya tayo po, ang kailangan lang talaga natin gawin ay laging manalangin at mag-ingat, tapos ang kauna-unahan nga po na sinasabi sa atin ay mas lakasan pa natin na uminom ng maraming tubig na water. Kaso nga po, may mga sitwasyon talaga na kahit mahirap o bawal ay kailangan pa din pong gawin dahil sa hirap ng buhay. Gaya na nga lang po ngayon, sabi namin wag nang lumusong sila daddy at nanay na lolo't lola ko po dahil mainit nga. Pero ang sabi po sa amin na yung pupwestuhan daw po nila ay medyo malilim naman at siya pa din daw po yung magiging kita nila na makakatulong kahit sa pangbili lang ng kape. At eto nga po, dahil andito na lang din naman po ako, hindi ko nasasayangin yung pagkakataon na subukan at malaman kung paano po yung ginagawa nila. Nasubukan ko na nga po yung pagbubunot kanina, ngayon naman po nasubukan ko na din yung pagpuputol sa basta ginto, sibuyas yan. At ngayon po, mas lalo kong nalaman yung pakaramdam nung sinubukan ko. Nakakatuwa nga po siya at sobra talagang nakaka-proud. Wow, English yun na. Masaya din po siyang gawin at subukan, pero andun po yung hirap dahil ako nga po saglit lang. Pero sila magdamag pong ginagawa yun, kaya nakakangawit at masakit sa daliri. Pag nagkamali pa, pwede pong masugatan. Ayan naman po si Pata, tapos yung isa kong pinsan, masayang masaya po sila naghahabulan at kanina pa po yan halos parang hindi nakakaramdam ng pagod sa saya. At hop, sandali lang po, ikakaway ko lang saglit yung malakas kong braso. May muscle yan. Inabot na nga po sila ng paglubog ng araw at mag-alas 8 na po sa mga oras na to. Sa bawat po pwesto
nagustuhan po nila para makita yung puputulan ay meron po silang kahoy na nasa harapan at nakalagay po doon yung straight light ng kalsada. Biro lang po. Sa bawat kahoy nga po na ginawa nila ay nakalagay nga po doon yung ilaw. Ayan na nga po lahat ng naipon nila dito sa huling pwesto at hindi na po sila inabot ng madaling araw dahil nakauwi na po sila nung mag-aalas 10. Tapos nung kinaumagahan po, namulot naman kami ng malilit para may magamit po pag magluluto para hindi na siya pang bibili. Mayayari na nga po pala yung video. Salamat sa panonood mo. Sana nag-enjoy ka. Hindi ko na sayang yung load mo. Kita-kita na lang po tayo sa susunod na video.